Sa mga OFW na nasa Canada ngayon, ay panoorin nyo ito. Dahil baka dumaan kayo or baka nakadaan kayo sa agency na ito na mga nanloloko pala ng mga aplikante. Dahil napakamahal pala nila maningil pero hindi pala sila lisensyado or accredited sa DMW or Department of Migrant Workers kaya ipinasara ang opisina nila. Ipinakandado ang isang immigration consultancy firm sa Mandaluyong City na nagpapadala ng mga OFW sa Canada dahil umano yan sa illegal recruitment. Nakatutok si Marie Zumali. Malaki po yung sticker niyan. Sinusian at pinaskila ng closure order ang opisina ng immigration consultancy firm na Dream Pathway sa Mandaluyong City. Ayon sa Department of Migrant Workers, sangkot umano ito sa illegal recruitment ng mga OFW na ipinadadala sa Canada mula 2021. Maraming dokumento at lisensyang nakapaskil sa pader pero walang lisensya mula sa DMW. Naroon ang may-ari at mga tauhan nito pero hindi nagbigay ng pahayag sa media. Ang depensa nila, permanent residency track sila. Hindi OFW ang mga kliyente nila. Kung permanent resident, edi dapat ang trabaho nila ay visa consultancy lang. 8 times surveillance operation, talagang nag-o-offer ng trabaho, nag-i-interview, nag-job matching with an employer, humihingi ng 110,000 professional fee. So, ayon din sa batas natin at sa batas ng Canada, bawal ang pag-charge ng placement fee. Ipinasara ang 3 sangay nito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, Lipa, Batangas at Apalit, Pampanga na pinatatakbo raw ng mga kaibigan ng may-ari sa Mandaluyong. Wala raw nagsumbong na biktima at inaalam ng DMW kung ilan ang posibleng naloko ng kumpanya. Nadiskubre raw nila noong Enero sa social media kung saan maraming iba pa ang iligal na nagre-recruit din ng mga OFW at pinadadala abroad. So, for this year alone, meron na tayong OIC na napasara, napatake down through coordination with Facebook na 10,108 na illegal recruitment post. Ganon din po sa TikTok, meron na rin tayong 4,863 posts from TikTok na pinapatake down natin because of these illegal recruitment activities sa social media. Ipapasa ng Department of Migrant Workers sa Department of Justice ang kasong ito para sumailalim sa prosekusyon sa bisa ng Republic Act 8042. Kung mapatutunayang may sala ang mga opisyal at tauhan ng kumpanya, ay isasama na sa list of persons and establishments with derogatory record ng DMW at sila ay permanenteng hindi napapayagang makilahok sa overseas recruitment program ng gobyerno. Sakaling may nabiktima at napadala na abroad, tutulungan ng DMW na legal na makapanatili roon. Kung may naibayad, susubukan ng DMW na maibalik sa pamamagitan ng Action Fund ng Kagawaran. Nagpaalala ang DMW sa mga senyales daw para matukoy kung illegal recruiter ang katransaksyon. Yung hindi mo nakikita yung nagre-recruit sa'yo, naniningil ng pera off the bat. The most basic of all, given na kailangan may lisensya from the DMW. Paalala ni Kakdak sa mga OFW kung ma-recruit ng illegal, bukod sa pwedeng peke ang trabaho, maaaring makuhanan ka pa ng limpak-limpak na salapi. Kaya paulit-ulit nilang paalala, Please avail of the services of a licensed recruitment agency to help you out. Marami din ako nabasang comment na nang-aalok din pala ang agency na ito gamit ang Facebook at TikTok. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat na dapat nagdo-double check tayo kapag may nakikita kayo ng aalok ng trabaho online dahil sa una ay aakalain mong legit or legal ang mga ito. Dahil meron silang pinapakitang mga aplikante at nakakaalis kuno. Pero hindi nyo alam na hindi pala ito lisensyado at hindi accredited sa DMW or Department of Migrant Workers. At baka masayang lang ang pera na pinagpaguran nyo.